Our topic po today is about geometry po and statistics and probability. Now let's go po. So first natin na i-introduce ko po sa inyo is about geometry. Dalawa po ha. Kanina is geometry and statistics and probability. Then let's start po sa geometry. I know po na some of you is already familiar with geometry kasi yung geometry po, this is a topic nung grade 8 pa lamang tayo sa high school. So I know po na some of you are already familiar with this, or baka yung some of you naman na familiar na is nakalimutan na yung mga different lessons sa geometry. So dito po ay mag-start po tayo sa mga basic ideas about geometry. Tapos kung ano naman na part ng geometry ang magagamit natin sa civil service examination. Focus lang po tayo doon. Kasi yung geometry is very broad and let's just focus on what matters on civil service examination. So sa mga hindi po familiar or nakalimutan na kung ano yung geometry, let me first explain it to you, its definition. So kapag sinabi nating geometry, it is a branch of mathematics that studies the sizes, the shapes, the positions, angles, and dimensions of objects. So take note po ha, kapag sinabi nating geometry it is about the sizes, meaning yung mga lengths, yung mga widths, yung mga different, yung kung gaano, yung height ng mga different natin ng mga objects. Ito rin po ay nagtutukoy sa mga shapes. Alam natin kung ano mga different shapes, di po ba? Then, mga angles and positions. Yan po ay part din ng geometry. And of course, the dimensions of objects. So ngayon, sa mga hindi po nakaka-familiar kung ano po itong dimensions, sa geometry, meron po tayong tinatawag na dimensions from 0 to 3. I-explain ko po sa inyo ha. Di po ba alam nyo po kung ano to? This is a point. Point po yan. Then, if maraming points na yung ating combine, makaka-create po tayo ng line. Okay? Then, sa line naman yan, is makaka-create tayo ng shape. Ilang lines to? We have 4. 4 lines to create a shape. Tapos naman, if we take up shape, tapos ano-ano natin yan, patong-patong, we can create a solid. So, sa pag-ano po ng dimensions, when we say dimensions, ito po ay tinatawag na measurable extent. Measurable ng isang object. So, paano po, ano po yung mame-measure nyo sa object na yan? Now, let's say for example, this point. Sa point po ito, is mame-measure natin yan just a point. Di po ba if kunin po natin yung length ng point is wala po siyang length kasi isang point lang yan eh. So that would mean na ang ating dimensions dyan is 0. Okay? Yan po, ang point po is natawag po natin yang zero-dimensional. Now, dito naman sa line is meron po tayong mame-measure dito which is ang ating length ng ating line. And that is how many measurable extent? Only 1. Kaya tinatawag po natin yung line as one-dimensional. Dimension po. Now, dito naman, sa ating shape, meron po tayong, di po ba ito at saka ito is the same. Same lang po yan ang measure. So, tatawagin po natin yung length. Okay. Now, ito naman at saka ito ay same measures at tawagin po natin yung width. So, ilan na ang measurable extent dyan? Meron tayong length at saka width. Kaya siya po ay tinatawag na two-dimensional object. Now, dito naman is meron tayong shape, di po ba? Meron tayong shape. Tapos sa shape na yan is meron na siyang thickness. So, meron tayong length, meron tayong width, at meron naman tayong kapal. Meron ng kapal itong shape na ito. Kaya tinatawag po siyang three-dimensional kasi meron siyang tatlong measurable extent. So again, yung dimensions po is meron po tayong from 0, 1, 2, and 3. Yung point, zero-dimensional. Yung line, one-dimensional.
yung shape, 2-dimensional, tapos ito namang solid is 3-dimensional. Okay? Nakakahabol po ba? Gets lang po yung mga dimensions. Diyan po focus yung ating geometry. Meron tayong mga different shapes, mga different sizes, yung mga measure natin. Then, of course, the dimensions of the objects. Gets lang po ba yung dimensions? Okay, gets naman. Ngayon, yung geometry again, masyado po yung malawak na lesson actually. Pero dito sa actually meron yung lines, about sa mga slope. Marami pa po yan, yung geometry, very broad po yan. Pero here, para sa ating CSE review, is magfo-focus lamang tayo kung ano yung mga questions dun sa civil service examination. At dito po yan nagfo-focus. First is meron po tayong plane geometry. Ito po yung two focus natin sa Meron tayong plane geometry and our solid geometry. Okay. So sa plane geometry ninyo, if hindi po kayo familiar, yung plane po, hindi po yan yung airplane hindi po airplane yung plane natin. In geometry, yung plane po natin is para lang po yung 2-dimensional object. Kasi sabi dito, in plane geometry, it is the study of flat, 2-dimensional shapes like circles, triangles, and squares. Again, kapag sinabi natin 2-dimensional, wala po yung thickness. Now, imagine a piece of paper or just see a piece of paper. Yan po ay matatawag nating plane. Kasi, yung piece of paper, di po ba is parang halos wala po siyang kakapal. Parang isa lang po siyang dot, yung thickness. Baliktad po ba yung length? Actually, yung length kasi is parang yung mas malaki. It does not matter kung dito ba or dito. Basta importante po is meron po tayong length at saka meron po tayong width. Okay. Continue po ako Kapag sinabi natin naging plane geometry, imagine a piece of paper. Ganito po yung pinaka-example ng plane na magiging solid. Kasi yung a piece of paper po kasi, halos wala po yung thickness. Pero kapag marami na kayong piece of paper, isang balon na parang nakasunod-sunod, is magkakaroon na siya ng thickness. So instead na plain lang siya, is magiging solid na yan, di po ba? Kasi marami na siyang paper, marami na siyang shapes. So yan po ang difference ng ating plane geometry and solid geometry. Kapag plane, it is just 2-dimensional objects and those are just shapes, kagaya ng circles, kagaya ng triangles, squares, rectangles, and you can see here kung ano yung mga different examples ng ating plane shapes. Tinagay ko na po dyan. Now, dito naman po sa solid geometry, yan po yung mga 3-dimensional objects. Di po ba meron tayong tinatawag na solid, liquid, and gas? Yung solid po doon, yes, yan po yung tinatawag natin sa solid geometry. Same lang po yan. Meaning mga gamit na nahahawakan po natin, na meron po siyang height, meron po siyang depth, meron siyang thickness. Yan po yung tinatawag nating solid geometry. For example dyan is dito yung cubes, yung spheres, and of course, sabi ko kanina, yung paper na, maraming paper, nagpatong-patong, yan po ay tinatawag nating solid geometry. Okay? Gets na po ba yung difference ng plane geometry at saka solid geometry? Meron po ako ditong examples din ng mga solid shapes. Hindi lamang siya 2-dimensional, but it is 3-dimensional. Gets lang po ba? So yan po yung pinaka-main focus natin sa geometry dito sa CSE. Okay. So ngayon, focus po tayo. Di ba sabi ko kanina, yung geometry, nandito pa, is about sa shapes. Pero meron din yung sizes. Okay. Ngayon, dito na may introduce yung perimeter at saka area. Yan po yung dalawang sizes or pagkuha nyo ng size ng different shapes na meron kayo.
Sa plane geometry, sa plane, di po ba is two-dimensional lang yan? Di po ba sa plane geometry is just two-dimensional? So yung dalawang pamamaraan sa pagkuha ng size ng plane geometry or mga different shapes is just our area and perimeter. Familiar po ba kayo dyan? Perimeter and area? So kung nakikita nyo dito sa ating table, nakalagay na po dyan yung different formulas ng perimeter at saka area. Pwede nyo lang po yung ma-picture or ma-screenshot para meron po kayong guide later sa pagsosolve natin. Okay. So, kapag napapansin nyo dito, meron lang tayong 4 na shapes. Meron tayong square, rectangle, triangle, and circle. Di po ba is marami pang different shapes dyan? Meron pang trapezoid, meron pang parallelogram. Pero, mostly po sa CSE is mas focus po sila sa 4 na shapes na to. Kaya ito lang po yung ili-lesson natin for today. Okay. Ngayon, para mas magets nyo po kung ano yung kaibahan ng perimeter at saka area, kasi given na dito makikita nyo na lang dito diretso kung ano yung kanyang formula. Pero para mas magets nyo pa po kung ano yung kaibahan nila, let me explain it to you po. Kung paano nakuha yung mga formula dyan. So sa perimeter, in real world mga examples is think about a fence. Mag-isip po kayo ng mga bakod, or a wall. Yan po yung pag-solve natin sa perimeter. For example, dito sa square, meron po tayong isang side, at saka isang side. If kunin po natin yung total value ng mga sides na to, yan po yung perimeter. So, paano pagkuha niyan kung bakit 4 times S? Kasi ilang side meron yung square. Di po ba yung square is meron po siyang same sides lahat? Yung side dito is the same value as side dito. Tapos, same rin sa side dito at same din sa side dito. So, sa pagkuha ng overall value niyan, our perimeter would be just equals to side plus side plus side plus side. Kasi 4 po yan. We just add all of these sides. So, nakuha po natin yung perimeter ng square as 4 times S. Kasi 4, 1, 2, 3, 4 times S. Kaya nakuha po natin yung perimeter ng square as 4 times S. Okay, wala namang question about sa perimeter. Ngayon, move on tayo sa area. If yung perimeter is yung bakod lang, yung fence lang, yung area naman is yung overall space na nakukuha ng ating shape. For example, meron tayong ditong rectangle, meron siyang length, meron din siyang width. Okay? So, sa pagkuha natin ng ating area is we just multiply itong dalawang measurable extent na to, which is the length and the width. Kaya nakuha po natin yung area ng rectangle na length times width. I-times lang po natin yan para makuha yung overall area. Okay. Ganon din po sa square. Sa pagkuha nyo ng area ng square is you just multiply our side, then side. Kasi two-dimensional siya. Again, meron siyang dalawang mame-measure natin. Yung length at saka width. Yung length dito at saka yung width dito. In terms sa square is just the same. Kaya dito sa square, yung formula natin is S squared. Kasi S times S is equals to S squared. Lagay tayo ng 2 sa taas na exponent. Ngayon, para mas magets niyo pa po yung kaibahan ng perimeter at saka area is let's move on po sa mga different sample problems na na-prepare ko. So, let's start po sa number 1. Habang po nagsosolve ako is you can solve with me. Okay. Base po kayo sa mga binigay ko na formulas dun sa dito. Base po kayo dyan. Okay. So, let's move on to sample problem number 1. Para mas bagets niyo po yung kaibahan ng perimeter and area. Clear naman po? Nagigets niyo lang po?
Wala pa nga akong nagsimula, meron na kayong answers. Sige, start tayo sa number 1. Sabi dito, a square garden daw has a side length of 15 meters. What is its perimeter? So, pwede niyong i-draw yung square garden if alam niyo, ano nga ba yung characteristics na meron ang ating square? Alam natin na ang square, kung ano yung side dito, is same lamang siya sa side dito, same din dito, then same din dito. Mga equal sizes po yung lahat ng sides of a square. Mga equal po yan. Okay? Now, alam natin na ang first side is 15. So, kung side natin is 15, lahat po ng sides na yan is 15. Ngayon, again, paano pagkuha ng perimeter? You just add all of these sides. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, sa pagkuha niyan, our perimeter would be equals to 15 plus 15, then plus 15, oh my gosh, then plus 15. So, 15 plus 15 is 30, plus 15, 45, then plus 15 would be 60. So, our final answer for our perimeter is 60, then just copy our unit meters, M. Now again, ano sa formula? Yung perimeter sa given formula natin is we just multiply 4 times what is our side? 15. Para mas madali, focus sa formula. So 4 times 15 is still 60 meters. Okay, yan po yung pagkuha natin sa perimeter ng ating square. Tingnan natin kung sakto. Yes, sakto. Okay, madali lang, no? Pagkuha ng perimeter. Okay. So, kung nakuha nyo na yung pagkuha ng perimeter ng square, mas madali naman sa inyo yung pagkuha ng perimeter ng rectangle. Basta alam nyo lang yung shape, madali lang pong makuha yung ating perimeter. Now, let's move on to number 2. Sabi dito sa number 2, the length daw of a rectangular part, meron tayong rectangular part na 40 meters ang kanyang length. And meron naman tayong width na 25 meters. Yung question dito is how much fencing. So kapag sinabi nating fencing, ano yan? That is our perimeter. Perimeter yan kasi yung fence is nilalagay po natin yan, bakod po yan, di ba? Nilalagay po natin yan sa mga gilid ng ating whole rectangular part. So, perimeter yung fencing is needed daw to enclose the part. Okay. So, since meron tayong rectangle, pwede lang tayong mag-draw ng rectangle or hindi kaya is pwede rin kayong dumiretso na sa ating formula ng perimeter ng rectangle. Pero mas gusto ko pong ma-draw para mas mag-gets niyo po kung saan tayo kumuha ng formula na yan. Para if ever po na makalimutan niyo yung formula, is drawing lang po kayo. If ever lang, ha. So now, meron daw po tayong length na 40 meters. So if mapapansin niyo, mas malaki po yung 40 meters. So dito po tayo sa mas malaki na line. So our length would be equals to 40 meters. Then, meron namang width, ang rectangular part natin na ito na 25 meters. So, ang question, ano daw po yung perimeter of the rectangular part? So, again, paano pagkuha ng ating perimeter? Meron tayong formula, or before na makuha natin yung formula, let's just add up all of these sides. So, if meron ditong 40, meron ditong 25, dito is also 40, kasi equal po yung side na to at saka yung side na to. Then, lagay po tayo ng 25 dito, kasi equal din po yung side na to at saka side na to ng ating rectangle. So, our perimeter would be 40 plus 40 plus 25 then plus 25. So, ilan po yan? Our perimeter is equals to 40 plus 40 is 80.
Then plus 25 is 105. Then plus again 25, we have 130. Then if meron na tayong answer, we just copy our unit which is meters. Kasi sasabihin yan, ano yung 130? Sasabihin mo bang centimeters? Kahit meters naman yung mga ano mo, yung length and width ng rectangular part mo. So ilalagay po natin dyan, 130 meters or pwede rin po M. Kasi yung meters can also be, yung unit sign niya po is M. Ay, patay. Oh my gosh. Okay. Now, sa mas madali naman na formula ng perimeter natin for the triangle, okay, di po ba is meron po tayong triangle dito? Tapos, ipa-plus po natin yung lahat. L, then width times width. Okay? So, pagkuha po natin ng perimeter, if ipa-plus lang po natin yung length, plus width, then plus width, if i-combine po natin yung dalawang length na yan, length plus length is equals to 2 length. Okay. Now, width plus width is also equals to 2 width. Diyan po natin makukuha yung formula ng ating perimeter para mas madali po sa inyo na maka-answer. Pwede lang po kayong mag-depend sa formula. I-make sure nyo lang po na hindi nyo po makakalimutan. Now, we just put on our given. Perimeter is equals to 2 times length natin is 40 meters. Then plus 2, width natin is 25 meters. Okay. So, our perimeter is equals to 40 times 2 is 80 plus 25 times 2 is 50. Okay. So, our final answer is still 130 meters. Yan po yung formula natin ng perimeter ng rectangle. We have P is equals to 2 length plus 2 width. Okay, guess lang po ba yung perimeter ng rectangle? Any questions po? Nagigets lang po ba natin yung perimeter ng ating rectangle? Same lang po siya ng pagkuha natin ng perimeter ng square. However, yung rectangle po is iba po yung kanyang value ng length at saka width. Di parehas po ng square na lahat po ng value ng sides niya is the same. Okay, gets. Sige. Since nakuha na natin yung perimeter ng square, move on naman tayo sa perimeter ng triangle. Okay, perimeter naman ng triangle. Tapos na tayo sa square at saka sa rectangle, then move on naman kung paano nyo makukuha yung perimeter of a triangle. Now, kung titingnan nyo dito sa ating problem solving, sa ating problem number 3, yung perimeter naman yung given niya. Sabi dito, the perimeter daw. Okay, hindi side yung given natin ha. Instead, we are given the perimeter. So, lagay lang po natin yan, given. So, our perimeter is equals to 45 centimeters. Sa triangle to ha. Then, the two of its sides daw, so meron tayong side 1 is equals to 12 centimeter. Tapos, meron tayong side 2, which is 15 centimeter. Nakikita niyo po yan sa problem. Sabi dito, if two of its sides are 12 centimeter and 15 centimeter. Ngayon, ilang side nga ba meron ang triangle? Let's draw a triangle dito ha. Sa mga hindi po nakakaalam sa triangle, saan kayo nung bata kayo? Sige. So, ito po yung ating triangle. Ilang sides meron to? We have 1, 2, 3 sides.
So, yung mga sides na ito, para makuha yung perimeter, is we just add up 3 of these sides. Okay? So, paano pagkuha ng perimeter ng triangle? Yung mga sides lang ha, is equals to side 1 plus side 2 plus side 3. Kasi tatlo po yung sides natin ng triangle eh. Now ngayon, hindi perimeter yung ina-ask sa atin, kundi yung pangatlong side. Ano daw yung pangatlong side natin sa ating triangle? Kapag pangatlong side, yung hinahanap natin is ilagay po natin yung mga given dito sa ating formula. Okay? So ano yung perimeter natin? We have 45 centimeters. Okay? Lagay nyo lang po yung perimeter as 45 kasi yan po yung given natin. Ngayon, we just put equals. Tapos yung S1 naman natin, we have the first side as 12 centimeter. Then our second side, which is 15 centimeter. Ngayon, ang unknown natin is yung side 3. Yan po yung ang kailangan nating kunin. Very good po sa mga nakakuha agad. So, paano nga ba to? Since yung 45 natin po is nasa left side ng ating equals. Pansin nyo, meron po tayong equals dito. Yung 45 is nasa left side. Tapos, yung iba naman na numbers, yung dalawang side is nasa right side. Ngayon, paano natin masosolve to? Meron po tayong tinatawag na ano to? Yung ililipat po natin yung ating numbers papuntang left side. Sige. So, meron tayong dalawang numbers na dapat ilipat sa left side. So, we have 45 here. Then, if ilipat natin yung 12 from the right side into the left side, di po ba is plus po ito? Kasi lahat naman po ng numbers, if walang nakalagay na negative, that would be positive or plus 12. So, kapag ilagay natin yan sa left side, instead na plus 12, magiging minus 12 po yan. Okay? Again, transpose ko po yung 12. Nilagay ko po siya sa left side. Tapos, nilagyan ko po siya ng negative para maging minus 12 instead na plus 12. Now, itong 15 naman, ilagay naman natin dito sa left side. Instead again of plus, magiging minus na siya 15. Tapos yung matitira na lang sa equals sa left side is our side 3. Okay? So para makuha natin yung side 3 is ima-minus lang po natin yung ating perimeter sa dalawang sides na given natin. So, side 3 is equals to 45 minus 12, we have 33. Tapos, 33 minus 15, okay, 45 minus 12, we have 33. Then, 33 minus 15, that would be equals to 18. So, our final side would be 18 centimeters. Copy po yung ating unit here, which is centimeters. Huwag po kayong huwag niyo pong i-forget pagsulat ng ating centimeters, yung ating unit. Okay. So, our side 3 is 18 centimeters. Tingnan natin if sakto. Yes, it is 18 centimeters. Okay. So, pagkuha sa side 3 ng ating triangle, we just subtract the perimeter sa ating dalawang side. Tapos, dyan po makukuha natin yung 18 centimeters. Kuha na po ba yung perimeter ng triangle? Madali lang, no? Okay, Carrie? Okay.
Magtanong lang po sa mga merong questions po ha. Sa mga hindi po nakakagets kung ano yung perimeter, kung bakit tatlo lamang yung ipa-plus natin sa perimeter ng triangle, ask lang po. Okay. Since wala na po kayong questions, let's move on naman sa Kerry. Sa sample problem number 4. Okay. So if kanina, klaro po yung mga sides natin, alam po natin na ipa-plus po yung mga different sides kasi meron po tayong line. Ngayon, sa question number 4, ang question po dito is circle na. Sabi dito, a circular fountain has a radius of 7 meters. Ano po ang kanyang circumference? Naku, bakit circumference yung pinapahanap sa atin instead na perimeter? Di po ba yung alam lang natin is yung perimeter at saka yung area? Ngayon, may bago po tayong inintroduce na word which is circumference. So yung circumference natin is just actually another word for perimeter. Perimeter po yan ng ating circle. Perimeter ng ating circle. Okay? Again, yung circumference po natin is just the perimeter of our circle. Ngayon, sa mga nag-screenshot po ng ating formulas kanina, makikita nyo po na ang ating circumference or the perimeter of the circle, perimeter of a circle is equals to 2 times pi times r. Okay? Tingnan nyo po sa sa dito. Dito po nakalagay ng ating formula ng perimeter ng ating circle is 2 pi r. Kita nyo po? Ito po. Ito ang ating formula ng ating circle, which is 2 times pi times r. Okay. Balik naman po tayo dito sa number 4. Ay, okay. Sabi dito, a circular fountain daw has a radius. Ngayon, meron na tayong formula. Yun ay yung 2 times pi times r. Sabi dito sa ating question, use pi daw. So, yung pi natin is equals to 3.14. Okay, sa hindi po nakakaalam, ito pong symbol na ito is actually our pi. Yan po ay isang symbol na nagpapakita ng buong circle. Okay? Pi po is like the whole circle. So, mostly po, actually, yung value po talaga ng ating pi is 3.14. Marami pa po yan, 3.14 something. Pero syempre, mas pinadali po para 2 digits lamang yung ating decimal, kaya 3.14 po yung ating pi. Pwede rin po yan siyang in fraction form, which is 22/7. Pero mas better po na 3.14 na lang po yung i-remember nyo sa value ng pi. Okay? So dito, sa atin daw perimeter ng circle is we just multiply 2 times pi, ilan ulit yung pi natin? That would be 3.14. Okay. Ngayon, meron na tayong 2, meron na rin tayong pi. Ano naman yung ating r? Anong r na to? Yung r po, yan po ang ating radius. Okay, radius po yan. Sa mga hindi nakakaalam, let's say, meron po tayong circle dito. Okay, meron po tayong circle. Then, meron po yan siyang point dyan sa gitna. Yan po yung pinaka-center point ng ating circle. Now, yung radius natin is makikita natin yan. Yan po yung line from our point into kahit saang part po ng ating circle. For example, this is our radius. Okay? Ngayon, matatawag pa rin po bang radius if ganito po? For example, ito.
Yes or no po ha? What if from the center, tapos ganito? Radius pa rin po ba yan? Is that still our radius? Radius pa rin po ba to? If naka from dito po sa center until dito? Yes or no? Okay, very good. Tinatawag pa rin po yan nating radius. Bakit? Kasi it is still from the center to any point of our circle. Alam niyo po ba na kahit saan pong parte niyan, yung radius po niyan is just still the same. Same po yung value nito, at saka nito. Same po yan sila. Kaya matatawag pa rin po natin yung radius. Okay. So according dito sa ating problem, yung radius daw is 7 meters. So lagay lang po tayo dyan ng 7 meters. Then, solve. We multiply. Pwede po natin i-multiply first yung dalawang very small numbers para mas madali. So 7 times 2 po natin is 14. So that would be equals to 14 times 3.14. Now, let us multiply 3.14 times 14 para makuha natin yung final answer, yung perimeter ng ating circle. Now, 4 times 4 is 16, carry 1. 4 times 1 is 4, plus 1 is 5. Then 4 times 3 is 12. Then, copy po, 1 times 4 is 4. Lagay po natin dito sa pangalawa kasi nandito po yung ating 1. So, dito rin po ilalagay yung ating, yung na-multiply na number. Then 1 times 1 is 1. Then 1 times 3 is 3. Then our final answer would be 6934. Then yung point po natin is from here, 2 decimal places. Kaya magbilang din po tayo from here, 2 decimal places to the left. So yung final answer natin is 43.96. Now again, don't forget, we copy the unit which is meters. Okay. Tingnan natin if tama yung answer natin, 43.96, and that is correct. Okay, gets naman po yung perimeter. Nakuha na po natin yung different perimeters ng ating circle, rectangle, square, and triangle. Yun lang po yung pinaka-importanteng malaman natin sa CSE. The perimeter of those 4 shapes. Gets na po ba? Kung saan nanggaling yung perimeter, kung ano yung kanyang formula sa bawat shapes, wag lang pong kalimutan. Okay. Okay. So since alam na natin yung perimeter ng 4 na shapes na yon, now, mag-try naman po tayo ng area. Let's solve an area problem ng shapes na iyon. So you can solve with me ha. So sabi dito sa question number 5, a rectangular garden daw. So again, meron tayong shape na rectangle. Rectangle. Meron daw siyang length na 26 meters. 26 meters. At meron naman siyang width na 15 meters. So, ang question dito, ano daw ang kanyang area? Again, ano yung area? Yung area po natin, yan po yung overall space na tinitake up ng ating shape. In this case, yan po ay rectangle. So, paano makukuha yan? According naman dito sa ating sa ating mga formulas, if na-remember niyo po or na-picture niyo or na-screenshot, we have here the formula of our rectangle which is length times the width. Okay, dito po ha. Makikita niyo lang po sa formula na nakalagay dito sa ating plane geometry. Again, sa pagkuha natin ng area ng ating rectangle is we just multiply the 2 dimensions. Di ba? Kasi first dimension yung length, tapos second dimension yung width. So
So, i-multiply nyo lang po yung dalawang dimensions na yan para makuha yung area ng ating rectangle, which is 26 times 15. Okay? Okay, kuha lang po kung bakit 26 times 15. Kasi our first dimension and our second dimension. Ngayon, bakit hindi natin i-multiply pa sa dimension na ito at saka sa dimension na to? Kasi again, yung shapes po natin is meron lamang siyang two dimensions, which is our length and our width. If yung length po sa taas is 26, yung length pa rin po sa baba is also 26. Ngayon, if ang length dito sa right, ito is 15, I mean yung width. Yung width dito is 15, yung width din dito is 15. So ngayon, nakuha na natin yung dalawang i-multiply natin, which is 26 and 15. So we just multiply 26 times 15 is equals to 6 times 5 is 30, carry 3. 5 times 2 is 10, plus 3 we have 13. Okay? Then 6 times 1 is 6. Then 2 times 1 is 2. So overall po, yung makukuha po natin na answer dyan is 390. Ngayon, if meron na tayong number, ano naman yung ating units? Ano naman yung units natin sa 390? Ano po yung partner ng 390 natin? So kung meron po tayong meter dito, at saka meter din po dito, let's just multiply meter times meter. Paano yan? Multiply meter times meter. We put 390. Di po ba kapag i-times po natin yung dalawang number, for example, meron tayong 2 times 2, yung answer po niyan is 2 squared. Alam niyo po ba yung yung tinatawag nating exponent? Yan po ay tinatawag nating exponent. Meaning yan, is kung makailan natin minultiply yung same number. Kagaya nito, meron tayong 2, meron tayong 2. Since makalawa natin siyang minultiply, lagay lang po tayo ng 2 sa kanyang taas, which is our exponent. Okay. Since meron tayong dalawang meter dito, we just put meter, and then lagay po tayo ng exponent, which is 2. So yan po yung final answer natin, 390 meters squared or 390 square meters. Square meters. Okay, same lang po yan. Yan po yung pagkuha natin ng area ng rectangle. We just multiply two of the dimensions stated. Okay, now let's move on to naman sa number 6. Square na naman. Now ngayon, alam niyo na po kung ano yung mga different formulas. Meron na po kayong picture dyan kung ano po yung mga formulas ng ating perimeter at saka yung area. Ngayon naman is iti-test naman natin yung problem solving skills niyo. Given kayo ng mga kung ano yung perimeter, tapos kukunin niyo yung area. Kagaya ng sabi dito sa number 6. Yung question number 6, hindi po siya nag-give agad kung ano yung ating sides. Instead, binigyan po kayo ng perimeter. Okay. So how do we solve that? Alam natin na ang area ng square is just side times side. Kagaya lang yan ng area ng rectangle, pero since kapareha lang yung length at saka width ng ating square, is we just multiply our first side and our second side, which is the same. Ngayon, kasi ang given is perimeter. So how do we solve that? So our perimeter daw, the perimeter of a square is equals to 80 centimeters. Tapos, yung question dito is ano daw yung ating area? Paano yan? Okay. So alam natin na ang area of a square natin, this is side, then side. We just multiply these two dimensions, side and our side. So we just side, then times
side. Ngayon, paano natin makukuha yung side? Perimeter nga yung given natin. That is not our side. Again, that is our perimeter. So, paano yan? Kukunin natin yung side natin gamit dito sa ating perimeter na given. Okay? Alam natin na ang perimeter is equals to 4 times side. Di po ba? Given po yan sa ating formula. If makikita niyo po ulit sa table na binigay ko. So we just put perimeter. Ilan yung perimeter natin? We have 80. Okay. So we have 80 is equals to 4 times S. Okay. So dito, yung ating unknown is yung side. Hindi natin alam kung ano yung side na to. Pero since isa lang yung unknown sa ating equation, whole equation, madali lang po nating makuha yung S na to. Tapos kung makuha naman natin yung S na to, mas madali namang makukuha yung ating area. Okay? So paano natin kukunin yung side? If 80 po dito sa left side ng ating equals, 80 siya, di ba? 80. Tapos, paano naman natin makukombine yung 4 sa 80? If times po siya dito, kabaliktaran naman po siya dito. So, we divide both sides by 4. Okay? Bakit i-divide? Para ma-cancel po natin yung 4 dito. Kasi 4 divided by 4 is equals to 1. And anything po na i-times natin sa 1 or i-multiply is still that number. So, S times 1 is still S. So, hindi na po natin need na ilagay yung 1 dyan. Hindi na po natin need na maglagay ng 1S. Pwede na po yung S. So, our side is equals to, we divide 80 divided by 4, which is 20. Okay. Side pa lang po yan ha. Huwag po tayong magpapalito. This is just our side. Meaning, sa ating square, ito po yung 20. Yung side niya lang. 20, 20, 20, at saka 20. So, 20, 20 plus 20 plus 20 plus 20, that is our perimeter, which is 80. Okay. So, sa pagkuha naman ng area, again, is we just multiply our two dimensions, which in this case is 20 and then 20. So we have area is equals to the side times the side, which is 20 times the 20 is equals to area 20 times 20. Yes, that is correct. That would be 400. Okay? Yan po yung final area natin. Ngayon, ano ulit yung yung ating unit, yung ating partner ng ating 400? Kasi sasabihin 400, anong 400 na yan? 400 po ba yan na bata? So, ilalagay po natin kung ano yung 400 natin, which is centimeter. Tapos again, kapag area, 2 centimeter yan, which is 400 centimeters squared. Okay. Okay, nag-gets lang po ba kung ano yung area? Yun po yung area natin sa ating square. Ngayon, dito naman tayo sa number 7. Kasi it's 8 na. Sige, number 7. Sabi dito, a right triangle. May right triangle. Ano nga ba? Bakit right? Bakit may sinasabing right triangle? Sabi dito, a right triangle daw has a base of 8 centimeters and has a height of 12 centimeters. Ano naman yung area dyan? Ano ulit yung ating formula ng ating area ng triangle? Balik po tayo dito. Sa area po ng ating triangle is we just multiply area is equals to 1/2 times base times height. Nandito po ha, area ng triangle. Yan po yung ating formula. Area is equals to 1/2 times the base, then times sa height. Okay, so balik tayo sa ating question. Sabi dito sa ating question number 7, yung triangle daw natin is merong height, merong base,
na 8 centimeters. At meron din siyang height na 12 centimeters. So, paano ulit yung formula ng area ng triangle? We have area is equals to 1/2 times base times height. Okay? Kasi, ito po kasi yung triangle. Wait. Ito po yung triangle natin. Ito po yung ating right triangle. So, meron siyang base na 8 cm base, so meaning nasa ilalim. At meron siyang height na 12 cm, meaning yung kataas ng ating triangle. So, if para makuha po natin yan, is we just multiply it and then times rin sa 1/2. So, 1/2 natin, i-multiply natin sa base, which is 8. Tapos, i-multiply naman natin sa height, which is 12. Okay. So, makukuha natin dyan, we have 8 times 12. If i-multiply po natin yan, that would be 96. We have 12 times 8 times 1. Dito po tayo sa denominator. Okay. Pag-multiply po yan ng ano. Then, 96 over 2. Copy po natin yung ating denominator. Okay? So, area is equals to 96 over 2. Now, di po ba yung ating fraction bar, ito, is also divide. So, we divide 96 divided by 2 po. So, that would be 4. Kasi 4 times 2 is equals to 8. Then, bring down 1. Then 6. Then 16 divided by 2 is 48. So, in conclusion, yung area po natin na natitira is equals to 48. Then again, just copy our unit, which is centimeters, then add squared. Okay, so yan po yung ating final area. Okay. So, again, sa pagkuha ng right triangle or yung triangle na na area is we just multiply 1/2 times base times height. Tingnan natin if sakto. Yes, sakto. Ngayon, dito naman tayo. Wait po kasi Please take a screenshot po kasi i-erase ko po kasi. Screenshot nyo po kasi i-erase ko. Para makita nyo po yung yung picture dito. Basta 96 divided by 2 lang po yun, which is 48. Ngayon, nakikita nyo po ba dito yung yung picture? Ito po yung tinatawag natin na types of triangles based on angles. Ngayon, sabi dito sa ating question number 7, yan po ay right triangle. Meaning, ito po at saka ito is 90 degrees. So, our height at saka yung base natin is meron siyang dalawang line, tapos yung niyan is 90 degrees. Yan po yung meaning natin ng ating right triangle, 90 degrees. Alam nyo naman po, di ba, na yung isang circle is 360 degrees. So, kapag hinhalf po natin yan, this is 360 degrees. If i-half po natin yan, matitira po natin is 180 degrees. Half of 360 would be 180. Ngayon, if i-half naman po natin to, ang matitira na lang is 90 degrees. Yan po yung ating ito. Kung bakit po right triangle. Kasi meron po siyang 90 degrees. Kagaya dito. Ito. Okay? So, sa acute angles naman, ano lang to additional information para po sa, in case na meron pong questions na ano pong klaseng triangle ito. So, this is our right triangle. Ngayon, if less than 90 degrees naman, kagaya ng given dito, tinatawag po natin yung acute triangle. Okay? Again, if less than 90 degrees po yung mga angles yan, ito po yung angles natin,
that would be 90 degree. I mean acute angles. Kasi again, this is 90 degrees. So, if mas maliit, kagaya nito, dito, ano na siya, ganito, tinatawag na po yung acute angles. Acute triangles. Now, what if naman mas malaki yung ating yung ating base at saka height? Mas malaki po ito kaysa sa 90 degrees. Mas malaki na to kasi dito lang dapat yung ating 90. Pero since mas malaki siya, tinatawag naman natin siyang obtuse triangle. Okay? Yan lang po yung difference ng ating types of triangles na based sa angles. We have acute triangle, we have obtuse triangle, and the right triangle. Pero same pa rin po yung pagkuha ng ating area dyan. We still use the formula 1/2 times base times height. Okay?